Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hop, patayin natin ang music at isi-share ko sa inyo kung bakit nga ba nagkaganyan and kung anong ginagawa ko para makapagluto ulit ako ng ganito nang hindi dumidikit sa donut maker. So, ang nangyari kasi dyan, yung donut maker ko na yan ay matagal na yung naka-imbak or hindi ko ginamit. Ito kasi ay pang backup ko lang. So, meron pa akong isang mini donut maker na ginagamit ko talaga. So, nung naisipan ko nga siyang itry, ganyan ang nangyari. And huwag ka mag-alala kasi gagawa natin ang paraan yan para mabalik siya sa pagiging non-stick. Una, para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng mini donut, gagamit tayo ng spatula na silicone. Basta ganyan yung pagtanggal, gayahin nyo lang kung paano ko ginagawa dun sa video. After nyo nga malinis at matanggal lahat ng mini donut na nakadikit nyo sa donut maker, isaksak mo lang ulit tapos hayaan mo siyang uminit ng mga 10 minutes. After nun, buksan mo yung donut maker at papahidan ng mantika. Tapos, sarado mo ulit at maghihintay ulit ng 5 minutes. After 5 minutes, tanggalin mo yung pagkakasaksak ng donut maker. Pag malamig na, punasan mo ng tuyong tissue at tanggalin yung mantika na pinahid kanina. Pagkatapos, isaksak mo ulit at ipipreheat natin siya ng 10 minutes. Ayan, pag na-preheat na natin siya ng 10 minutes, pwede ka na maglagay ng mini donut butter or yung mixture. And then, pagbabalik-turin mo na at nararamdaman mo na medyo nakadikit pa siya sa donut maker, gamit ka ulit ng silicone na spatula. And then, ganun ulit yung pagtanggal katulad nung kanina. Pag sa pangalawang salang mo, ganun pa rin. Ulitin mo lang ulit kung paano mo tinanggal yung pagkakadikit ng mini donut gamit yung silicone na spatula. Tapos, mapapansin mo sa mga susunod na salang mo, hindi na nadikit yung mini donut dun sa donut maker. So, ayun lang, sana nakatulong at comment naman kayo kung gumana rin ba nung tinry nyo tong ginawa ko. Ayun lang, bye!